Solid North versus Solid South. Oh, yan daw tila ang nangyayari ngayon mga kababayan dito sa inilabas na survey. Na ewan lang natin na kung sino ang nagkomisyon. Malamang ang administrasyon dahil paborable sa kanila ang resulta na mas marami daw ang pro-Marcos mga kababayan laban sa mga pro-Duterte. Nitong si Mangga. Si Mengo. Si Senator Amy mga kababayan na hindi ko gusto yan. Ayoko niyan, ganyan. Pinaghahati-hati daw ang buong bansa. Basta ako, pro-Pilipino. Oh, di ba? Hindi daw niya gusto ito mga kababayan na pinagsasabong daw ang mga Duterte at mga Marcos. At nung tinanong siya mga kababayan kung anong masasabi mo nung sinabi ni BBM na nabudol siya ni Sara. Dahil akala daw ni BBM na friends sila ni Sara. Sabi naman ni Mengo mga kababayan, Amy mga kababayan na bago pa naman ang eleksyon 2021, hindi naman daw talaga personal na magkakilala ito si VP Sara at si Ngag-Ngag mga kababayan. Panoorin po ninyo pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating napakabait na viewer mga kababayan from Japan, si Miss Cecilia Adzane. Thank you so much po Madam Cecilia. Narito po ang video. Senator, we just wanted to get your reaction to the piece of news that we had prior piece of news to having you, which was the recent Okta survey that says that the Marcoses or the pro-Marcos supporters are up 2% from the second quarter, while mas dumami pa daw mga kababayan ang pro-Marcos. Are lower by 1%. Medyo pasok pa rin siya sa margin of error. At nabawasan ang mga pro-Duterte. But how do you feel that political affiliation is now down to your two families, the Marcoses and the Dutertes, and even analysts say that the midterms will be a determinant kung gaano kalakas ang Marcos brand? Sabi ng newscaster mga kababayan, magiging determinant daw ito kung gaano kalakas ang Marcos brand na mananalo ang mga islat ng administrasyon. Hindi ba masyadong cheesy mga kababayan? Mind conditioning yan. Yung panluloko nila sa survey na mas maraming pro-Marcos, para kung may mangyaring hokus-pokus mga kababayan, magic sarap na naman dyan sa eleksyon, halalan, ay hindi na magtatanong ang mga tao na, bakit nanalo ang mga taong ito ng admin o ng mga ngag-ngag na islat? Kahit pa mayroong magic sarap. Dahil ngayon pa lang pinapasubo nila sa ating mga kababayan itong mapait na kasinungalingan na mas marami daw mga ngag-ngag Marcos supporter. Doon sa post mga kababayan nila sa PTV mismo. Tingnan mo ang mga reaction, lahat natawa mga kababayan. Majority natawa. Doon pa lang mga kababayan. Yun na ang survey, di ba? Siyempre yung mga umaalyado po doon sa inyong pamilya. Alam niyo nakakatawa nga paano ba tinatanong yun? Kung pro isa, pro o kontra sa isa, hindi naman tumatakbo yung isa laban sa isa. Paano tinanong? Bias ang tanong, Amy. Una, suportado mo ba ang Marcos administration? Tapos, yung pangalawa, suportado mo ba ang mga Duterte at mga allies? Bakit sinali ang mga allies? Kung tinanong ng bias yung interviewer, so ibig sabihin, suportado mo si Kibuloy, si Roque, iba't ibang mga mga kababayan, allies sa mga Duterte. Sabihin, hindi ko sila suportado, pero sa mga Duterte suportado, undecided ka. Ganyan. Ang daming factors ng pro-Duterte under allies mga kababayan doon sa tanong ng Okta Research sa mga hudas. Napakalabo para sa akin na hindi ako masyadong naniniwala, hindi ako nagtitiwala dyan, higit sa lahat, dahil ayokong pinagsasabong ang dalawang pamilya, ang dalawang partido, pinaghahati-hati ang Pilipinas. I really do not like this divisiveness, this polarization. It's not healthy. Pagsabihan mo ang iyong ading, sa unang dinig mga kababayan, adik? Ano adik? Ading pala. Pagsabihan mo ang ading mo, na for what? Para saan na-survey niya? The solid North versus the solid South. We're all Filipinos and we have serious problems. Higit sa lahat, itong mga binubuli o kinukuyog, palibasa wala na sa posisyon. Mga Duterte yan. Sa palagay ko, tiniis na namin yan for 36 years. Ngayon, ginagawa na ng kapatid mo. Yun, kami yung parating binubuli at kinukuyog. Sa lahat ng ayokong mangyari, gawin sa ibang pamilya, palibhasa bumaba na sila sa posisyon. Double talk mga kababayan, no? Hanggang salita ka na lang, Amy. Anong gagawin mo? Wala ka bang kapangyarihan? Maski lakas ng loob lang mga sabihan ng inyong
kapatid. Dahil hindi po kikilos itong mga Congress, mga kababayan, itong mga nanggigipit sa mga Duterte na sabihan, stop na yan. Hindi naman yan ang problema ng bayan. Ang totoong problema ng bayan is yung bigas, mahal na bilihin, ganyan, inflation. Bakit tayo nagtatyaga? Nahabulin ng mga Duterte. Para saan yung news? Ikakaunlad ba ng bayan yan? Sabihin mo yan kay Ngag-Ngag Aimee. Hindi yung kung tinanong ng media, sige, I will defend the Duterte in front of the media, tapos wala rin gagawin. Mango Is that the float. reason, Senator Aimee, kung bakit hindi kayo sumama doon sa launch nung senatorial slate of the ruling party? Ang sabi ni BBM, busy daw si Aimee kaya hindi sumama. Sino mang sinungaling sa inyo, Aimee? And you have said that you're gonna stay independent. Or was it true na, as Busy ka? President BBM said, na busy ka lang daw po that day? Sagot! No, I made it. Sinungaling si Ngag-Ngag, mga kababayan. Sabi niya, hindi nakadalo si Aimee dahil busy. Hindi na busy Very clear. I had a proper statement saying that I would be wala natin ito magkapatid na ito, mga kababayan, I no? wouldn't join the alliance simply because Taktik ka siguro, I no? think the acrimony, the bitterness, Bitterness. the anger involved in any election is not something I'd like to get involved in. There's already enough of that right now in the country. Ayokong pumanig sa isa laban sa kabila. Gusto niyang pamanig sa dalawa. Namamangka sa dalawang ilog, mga kababayan. Ayokong nakikipag-away. At ang gusto ko, makatawid. I'd like to be able to cross the line, to be able to talk to all Makatawid sa dalawang ilog. factions, to all families, to all parties, and that way, finally be able to work. Panig na lamang ako sa sambayan ng Pilipino at Kung papanig ka sa sambayan ng Pilipino din, speak up. O di ba kaya, kastiguhin mo ang kapatid mo. Stop itong political na mga kababayan. Itong mga political harassment na yun na diyan na nakatuon ang mga resources ng gobyerno talaga sa pagtugis sa mga Duterte. Ito na ang talk of the town. Wala nang ibang laman ang balita, mga kababayan, tungkol sa mga Duterte, ganyan. Diyan na nag-focus ang administrasyon na itong sabi ng kanyang sister na pro-Pilipino. Sabihan mo kapatid mo at kasiguhin mo yung mga ginagawang mga kabalastugan ng kapatid. Pag-transfer ng PhilHealth Fund, pagdagdag ng tax dito sa mga Netflix o ganyan, iba pang mga services. Yung bilyones na ayuda, walang infrastructure, nauna pa ang pagpapaganda sa Malacanang, para nang talagang vacation house ang Malacanang, mga kababayan. Party dito, party doon, at too many to mention. isang alyansa labang sa kabilang alyansa na laban pa sa iilang alyansa. Wag na lang ganon. Senator, there's been talk that it was actually you who brought your brother together with the Vice President prior to the elections. Pero sabi ni PBBM is, I always thought we were friends, but I think I may have been deceived. Kapal ang Kasi mukha. sinabi nga ni VP Sara na Kapal na mukha. Si BBM pa daw ang na-deceive, mga kababayan. Kita nyo ito, mga kababayan. Parang this guy's in love with you, pare, si BBM. Kapit na kapit kay Sara. Parang siya ang babae, mga kababayan, no? Di ba usually, ang lalaki, ganyan lang. Tapos ang babae talaga ang hahawak sa braso ng lalaki. Baliktad. Dahil nagagamit pa nila si Sara niyan, mga kababayan, mga mangga. Ngayon, binabalahura, dinidemonyo ang mga Duterte, mga kababayan. At una na ng dinimonyo yan si Sara. Kaya nga nagalit si Pangulong Digong Hindi naman nagsasalita si dati Pangulong Duterte dati, di ba? Nung binira na nila si Sara Duterte, mga kababayan, confidential fund, binastos sabi ni Tatay Digong. Kaya, nag-speak up. she was never friends with PBBM. Never kayo friends. daw po ang magkaibigan. Pero bakit po sabi ni PBBM? Maybe At ewan na natin kung magkaibigan ba talaga sila ng ni Sara Duterte. Na really personal friend. Baka political That was friend deceived. lang. I have no idea. You have to ask him. But certainly, sinabi na ni Inday Sara na hindi nga sila magkakilala noon noong 2021. See? Ako nagpakilala kasi kilala ko na siya. 2021, hindi sila magkakilala, mga kababayan. Hindi talaga sila magkaibigan. Tapos sabi ng Ngag-Ngag, mga kababayan, I was deceived. I thought we were friends. You were never friends. Iba ang mga friend mo.
Iba ang ginagawa, ibang party pinupuntahan nyo. Nandito na siya noon pa. At sabi ko, tatakbo ka ba? Dahil maraming pumipila noon para maging vice president. Vice president lamang. Hindi naman inakala na magiging president. Oh, see? Ang apply pa nila mga kababayan, kahit vice president lang ako. Dahil siguro ang plano, kukudita ka. Ganyan. Kung naaalala ninyo, Vice President Sara at that point as mayor of Davao was way ahead of any other candidate for president in 2021. Napakalayo. And it would have been a complete walkover for her, but she chose not to run. Tapos ngayon, anong ginawa ng kapatid mo? Walang utang na loob. Mga mangga. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa pamilya mangga. Post your comments below.